Praise morning po. Praise morning. So, tayo po ay magsimulang let's start our worship po by singing hymn 348. because of the light of the glory of God, which is Jesus Christ. So let us continue to
give praises po sa Panginoon. Let's sing Amazing Grace. Hymn 305. Maraming salamat po for allowing us to gather here to receive your precious word that contains accurate covenant, Panginoon, na walang iba po kundi si Jesus lamang ang Kristo. At this time, Lord, we are asking for the continuation ng guidance, working and filling ng Holy Spirit po, Lord. And as we receive and as we listen to your word today, may all the forces of darkness, Lord God, ay patuloy po na mawasak dito po sa region po ng EBSA. Lahat po ng pandaraya, all the deceptions, all the strategies of the darkness of Satan be broken upon this time. And may you pour out the 5 powers to our missionary who will deliver your word today po. Lord, please allow us to stand as a witness of this true healing na meron po o tinataglay po ni Yesu Cristo. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen. And to receive the word po, sabay-sabay po natin sabihin, Mong sa name, you are the source of blessing. Mong sa name, you are the source of blessing. Yeah, you are the source of blessing each other. Sabihin ko natin sa bawat isa, you are the source of blessing. You are the source of blessing. 아멘. 할렐루야. 오늘 아주 그냥 우리 또 마리아 집사님 나오니까 너무 좋네. 자, 오늘 제목은 절대 치유예요. So yung topic po natin today ay absolute healing. 세상에는 많은 치유가 있지만 절대적으로 치유 못하는 부분도 있어요. So, though may mga may mga healings po dito po sa mundo, pero
절대적으로 치유 못하는 부분이 있다. Pero may mga bagay po na hindi po mahihil po in absolute way. 그래서 앱솔루시라는 것은 이거는 하나님만이 하실 수 있는 거예요. Pag sinabi po nating absolute, it's only God who can do it. 근데 우리가 병원에 가서 의사 선생님한테 치유받아서 낫는 경우도 있어요. So, di po ba halimbawa magkaroon tayo ng sakit or karamdaman, pumunta po tayo sa hospital, meron pong mga sakit po natin na kaya po nilang lunasan. 그다음에 뭐 음식도 조절하고 약도 먹고 약도 바르고 그렇게 해서 치유되는 경우도 있어요. So, may mga pagkakataon na sinasabi nila na kailangan you have to be careful kung ano yung dapat mong kainin, may mga gamot ka na dapat inumin, tapos by following that, maaari kang magkaroon ng kagalingan. 근데 정신적으로 이렇게 문제가 와가지고 머리가 이렇게 잘못되든지 데미지를 입어서 그런 경우는 사실은 병원에서도 치료 못하는 부분들이 많아요. Pero like for example po, yung tao nakakaranas ng mga spiritual problem or kaya naman po mga mental problem, pero po mga ganito po klase ng cases na kahit sila ay pumunta sa hospital, hindi po kayang malunasan. 근데 진짜 못하는 거는 인간의 힘으로 할 수 없는 건 스피리추얼 파트예요. 스피릿 파트. Pero yung isang bagay po talaga na hindi po kayang lunasan ng tao ay yung mga spiritual na bagay. 근데 지금 세상을 보면요, 절대로 치유 못하는 불가능한 것들이 많아요. Pero kung titignan po natin yung mundo, napakarami pong mga karamdaman na it's really absolute impossible po na magkaroon ng kagalingan. 오늘 뭐 설교에도 말씀하지만 예수님 오셔서 이 연약한 부분과 이 질병의 모든 부분들을 치유하셨다는 거예요. So, katulad po ng sinabi po sa Biblia, lahat daw po ng ating kahinaan, lahat daw po ng ating karamdaman ay sinilusyonan na po or binigyan na po lunas ni Jesucristo. 에덴 동산 시절에는 아픈 게 없었어요. 질병이 없었어요. So, during na sila po ay namumuhay sa Garden of Eden, wala pong mga karamdaman. 그런데 이제 사단에게 속아서 아담과 하와가 원죄를 짓는 순간부터 아담이 원죄를 짓는 순간부터 어떻게 돼요? 질병이 들어오기 시작합니다. Pero nung sila po ay nadaya po ni Satanas, nagkaroon po sila ng kasalanan, doon po nagsimula ang karamdaman at sakit po ng mga tao. 그리고 또 조금 있다가 어떻게 해요? 문제 해결을 못하니까 귀신과 접신하고 귀신한테 possessed by the demon 그리고 이 우상을 쫓고 그런 일들이 생겼어요. So, after that po ang nangyari, they were being possessed by the evil spirit po. Tapos, nagkakaroon po sila ng mga, they worship idols. 창세기 3장에 시작된 그 근본 문제가 창세기 6장 노아 시대에 또 똑같이 일어나요. So, yung problems po nandun nagsimula in Genesis 3, pero naulit po ulit ito sa Genesis 6 in the age of Noah. 그래서 하나님께서 어떻게 해요? 세상의 사람들이 마음과 생각이 항상 악한 걸 보고 싹 통수로 쓸어버리려고 하나님 결정하신 거예요. Kaya po nag-decide po ang Diyos kasi that time yung mga tao, lahat po ng iniisip nila, lahat ng ginagawa nila, puro kasamaan. Kaya God decided na alisin ang mga tao sa mundo. 그 은혜 하나님이 그때 노아의 8 식구를 통해서 세상을 다시 새롭게 하시잖아요. Pero sa pamamagitan po ng habag po ng Diyos, ginamit po ng Panginoon ang 8 members ng family po ni Noah and through them po nagkaroon po ng parang new revival po sa mundo. 세상에 또 사람들이 다 많아지니까 이 사람들이 또 악해져서 뭐라 그래요? 하나님을 대적해요. 우리가 이전에는 물로 심판을 받았으니까 우리의 홍수로 이제 우리가 망하지 않도록 높은 탑을 쌓자 그렇게 해서 바벨탑을 쌓기 시작한 거예요. Pero yung mga tao po, naging masama po ulit sila. So to the point na they went against God. So nag-decide po sila na they have to build yung Tower of Babel po. Nang sa ganun, hindi na po ulit mangyari yung nangyari po during the age of Noah kung saan nagpadala ang Diyos ng malaking baha. So kung magpapadala man, pupunta po sila dun sa tuktok na yun para maging safe sila. 그래서 창세기 11장에 바벨탑을 쌓고 뭐라고 그러냐면 하나님을 대적해서 우리들의 이름을 온 세상에 알리자 이렇게 하면서 야망이에요. So ano po ginawa po nila? They built yung Tower of Babel po. They went against God. So ano po bang ibig sabihin ng Tower of Babel? Kumbaga ibig sabihin po nito, gumawa sila ng sarili nilang pangalan na makikilala ng buong mundo. 야망의 탑을 쌓은 거예요.
So, ibig sabihin nito, yung gumawa sila ng sarili nilang kayabangan. 그걸 우리가 스피리추얼 프로그램이라고 해요. At ang tawag po natin dyan ay spiritual problem. 그렇죠. 우리가 펀다멘탈이라고 그러죠. So, tinatawag po natin yung fundamental problem. 이건 아무도 해결할 수 없는 문제예요. So, no one can solve this problem po. 그러니까 그 시대가 지나서 초대교회 때 어떻게 해요? 바울 사도가 이 세균들을 치유했어요. 복음으로. So, during po ng, in Acts po, si Apostle Paul, meron po siyang pinuntahan na 3 lugar. 어디 처치 때. 그래서 13장에는 이 무속인, 무당을 꺾어버리고 총독을 제자 삼았어요. 바보섬에. 바보섬, 아일랜드, 파푸르 그냥 무슨 저기 뭐야? So, hindi po kasi ako familiar sa Korean po na, Gusto. ano nga po yan, na place po. So, anyways po, in Acts chapter 13 po, dito po si Paul, siya po ay, ano nga po, makikita po natin dyan yung shamanist. 16장에 가면 귀신 들린 여정, 점쟁이 그걸 꺾고 또 그를 구원해줬어요. Tapos, and nawasak din po yung tao po na inaanihan po ng demonyo. 그 다음에 19장에 가면은 사도행전 19장에 가서 여러분들이 읽어보면 또 여기 뭐냐면 우상을 엄청난 큰 우상을 세우고 이 우상 숭배를 하는데 그걸 어떻게 해? 아이돌 월십을 할 때 이거를 어떻게 해요? 완전히 꺾어버리고 So, in Acts chapter 9, 그를 구했어요. in Acts chapter 19 po, they build this, ano nga po ito, naglalakihang mga idols po. Sa pamamagitan po ni Pablo ay nawasak po yan. 이게 컬처럴. 그러니까 문화를 치유한 거예요. 우상 문화, 귀신 문화, 그리고 무속 문화 이거를 치유한 거예요. So, sa madali pong salita, nagkaroon po ng kagalingan sa cultural. So, yung ghost culture, shamanist culture, so idolatry culture, lahat po nagkaroon ng kagalingan. 여기서 빠져나온 게 구원이에요. So, kapag tayo po ay nakalaya from fundamental problem, we call that salvation. 우리가 이 문화 속에 살아가잖아요. 여기서 빠져나온 것도 구원이에요. So, and until now na tayo po ay namumuhay po inside of this culture. And yung makalaya po dyan ay ang tawag dyan ay salvation. 우리의 그 불신자의 상태가 뭐예요? At ano po yung 6 states? 빨리 얘기해, 짧게 해서. So, yung 6 states of non-believer po, yung tao ay naging mga anak ng Diablo, they worship idols po, they suffered from mental and physical problem po, and after they suffered in this world po, they have no choice but to go to hell after they die, eternal suffering po, pero hindi po dun magtatapos yung problems, pero ito po ay mararanasan ng kanilang susunod na henerasyon, spiritual inheritance. 이게 운명적인 거예요. So, that is faithful. 그래서 이 일리네스, 그러니까 영적인 질병, 문화적인 질병, 운명적인 질병 속에서 우리가 살아가는 거예요. So, sila po ay namumuhay sa mga spiritual na problema, kultural na problema, at hindi po sila makaalis sa tadhanang ito. 이걸 우리가 12가지 문제라고 그러죠. And we call this 12 problems. 근데 또 여기서 우리는 그때 빠져나왔어요. 빠져나왔어. Pero tayo po ay nakalaya na mula dito. 그런데 마치 교회 다니면서도 사실 예수를 믿고 영접했는데도 또 전쟁이 찾아가는 사람도 있어요. Pero alam niyo po ba yung seryoso pong problema? Kahit may mga tao po na they already accepted Christ po, nagkaroon na po sila ng salvation, but still they are still looking for mga katulad ng mga shamanists. 교회 나와도 뭐 이 문제 해결이 안 되니까 귀신들이 점쟁이한테 가서 또 절이나 뭐 이런 종교에 가가지고 또 답을 얻으려고 빌어요. Tapos meron din namang iba pong mga tao, though they already attended church po, since nakakaranas po sila, parang they feel na yung problems nila hindi nasusolve, so they tend to pumunta po sa mga ibang religion to find yung answer. 이스라엘 사람들은 하나님의 백성이거든요. 하나님의 자녀들. 그런데 그들이 뭐예요? 아이돌 월십을 하고 어떻게 돼요? 그래서 노예로 400년 동안 애굽에 끌려가잖아요. Alam niyo po ba yung mga Israelites, they are children of God, they are people of the covenant po, pero since they worship idols po, ano pong nangyari? They became
slave po ng Egypt for 400 years. 필리핀 같은 경우에는 지금 뭐예요? 수많은 종교들 있잖아요. 그거 섬기면서 어떻게 해요? 똑같이 하나님의 지금 하나님은 필리핀을 사랑하셔서 선택해서 부르셨는데 뭐 하고 있어요 지금? 우상 숭배하고 있어요. Just sa case lang po ng ating pong bansa, di po ba, yung mga Pilipino po, they worship marami pong mga religion. So God really loves our country po. Pero tayo po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. 이게 정말 이뭐 컨디션이라고 표현을 할 수밖에 없는데 5가지 상태가 더 플러스가 돼요. 왜냐하면 So, kumbaga, nakakaranas pa sila ng 5 state. 5가지 문제가 뭐냐면 우리가 삶 속에서 바울 사도도 그랬어요. 나는 공고한 자로다. 그거 알아? 피티풀한 자다. 그래서 내 안에 나는 매일 나와 싸운다 그래. 어디 모르지? 그런 거 넘어가고. 그래서 마태복음 12장 16절로 30절에 보면 우리 안에 사단마귀가 집을 짓고 있어요. So, sa Matthew 12, 16 verse 30 daw po, ito pong si Satanas po ay nagtatatag po ng kanyang tahanan sa atin. 그래서 성경에 뭐라 그래? 귀신이 이제 다른 데 더 좋은 데가 있나 해서 어떤 사람 몸 밖으로 나가가지고 찾아다니다가 적당한 데가 없으니까 다시 돌아왔어요. 다시 돌아와서 보니까 7 귀신 들어온 데 얘기죠. 그거 알아? 보니까 너무너무 좋아. 그러니까 자기 친구 귀신들 불러가지고 들어와서 이 사람의 컨디션 상태가 더 이전보다 더 나빠졌다는 거예요. So, according din po sa Biblia po, na ito pong evil spirit po na to, masamang espiritu, naghahanap po siya ng kanya pong lugar na mapagpapahingahan po. So, meaning to say po, naghahanap po siya ng isang lugar po na malinis po. Kapag nakita niya yung taong yon, yung tahanan po ng taong yon ay malinis, magtatawag pa po siya ng mga 7 kasama niya na mas malalakas kaysa sa kanya. So, meaning to say, kung ano yung estado ng taong yon, na pinuntahan niya ay mas magiging worse pa kasi meron na siyang kasama na iba pang mga 7 mas malalakas kaysa sa kanya. 예, 집에 있잖아요. 아주 뭐 그런 예는 좀 그렇지만 문 열어놓고 동네에 있는 거 가만 놔두면 강아지나 고양이나 쥐나 막 들어와서 집안을 싹 더럽혀요. So like for example po, parang ganito lang po, halimbawa, yung mga aso, mga pusa, mga daga, pumasok po sa loob po ng inyong tahanan. So sobrang gulo po, sobrang madumi. 우리가 하나님 말씀으로 우리 마음과 생각을 지키지 않으면 그런 일들이 일어나는 거예요. 이런 일들이. So kapag hindi po natin pinotektahan yung sarili po natin with God's Word po, ganito pong klase ng problema ang mag-a-arise. 고린도후서 10장 4절 5절에는 왜요? 나의 생각만 나의 지식 그래 나의 것으로 아주 견고한 진을 만들어 놨어요. 포트레스. So siya ay nagtatatag sa akin ng ano nga po yan, parang stronghold po, stronghold or fortress. 갈라디아 2장 10절 이게 내 것으로 나의 것으로 완전히 나에게 붙잡힌 거죠. So, kumbaga, pinapanghawakan ka ng sarili mong mga bagay. 딴 사람 말 안 들어. 내가 최고야. Kumbaga, sa madali pong salita, hindi mo kinoconsider yung iniisip ng ibang tao, pero mas kinoconsider mo kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung gusto mo. 그럼 갈라디아서 2장 10절도 20절을 요약하면 뭐냐면 복음을 방해하는 사람들이 복음을 방해하는 그런 내 안에 그런 게 있어요. Sa atin po, may mga bagay na nagbablock ng gospel. 이건 obstruction 아니야? 방해하는 거? 자, 그 다음에 왜 그래요? 요한복음 10장 31절에 사단이 이 세상에 왕노릇을 하는 거예요. 페이킹이죠. So, bakit po nangyayari po yung mga bagay po na to? Dahil sa mundo po natin, meron pong peking hari. 그리고 고린도후서 4장 4절에는 세상신이라고 그래. 세상신. 하나님이 아니고 스몰 곧 있잖아요. 귀신이지. 사단. So, 악한 영. In 2 Corinthians 4 verse 4 po, so sino po itong yung Diyos po na ito? Ito po ay ang masamang espiritu, si Satanas. 그래서 이놈이 하는 일이 뭐냐 하면
복음의 광채를 사람들한테 비추는 걸 막아요. So ano po yung trabaho po ng masamang espiritu po na to? Siya po yung hinaharangan niya po yung, binubulag niya po yung mga mata ng tao upang hindi po nila makita yung liwanag ng mabuting balita. 근데 여기에 우리가 사실 이거 우리의 삶 속에 나타나는 일들이란 말이에요. Actually po yung mga bagay po na to ay mga nag-a-appear sa buhay po natin. 모르면 다 하는 거예요. Kung hindi niyo po alam po ito, kayo po ay magkakaroon ng damage. 여러분 영접하고 하나님 자녀가 됐는데도 자꾸 나쁜 생각 들어올 때 많잖아요. So kahit po tinanggap niyo na sa Jesucristo, naging anak na po kayo ng Diyos, marami pa rin pong mga pagkakataon na tayo po ay nagkakaroon ng mali or masamang pag-iisip. 하나님 말씀보다 내 생각, 내 기준, 그리고 내 경험 이런 걸로 모든 일을 진행하려고 하는 게 얼마나 많아요. So di po ba napakaraming beses po natin na ginagawa na rather than following God's word, rather than listening to God's word po, mas ginagawa po natin na we follow or sinusunod natin yung sarili nating kagustuhan, sarili nating standard or level. 예수는 그리스도 모든 문제 해결자 하면서도 오직 예수만 따라하지 않고 다른 거 자꾸 답을 찾잖아요. 다른 데서. So kahit kino-confess natin na si Jesus ang Kristo ang solusyon sa lahat ng ating problema, pero hindi siya nagiging only sa atin, kaya we still try to find yung other solution. 이거는 정말 이거는 절대 불가능. 우리가 고칠 수가 없는 거예요. So ito pong mga bagay po na to, we cannot solve this po kasi ito po ay mga absolute impossible. 그래서 예수님이 오신 거예요. So that's the reason why Jesus came here. 이 문제 다 해결하시고. Pumunta po dito si Jesus para isolve yung mga problems na yan. 이 속에 살게 하지 않으시려면 어떻게 해요? 갈라디아 20장 20절 뭐죠? 갈라디아 20장 20절 한번 찾아서 한번 읽어주세요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다니. So para tayo po ay hindi po mamuhay dito sa 5 states po na to, tayo po ay kanyang tinutulungan. So basahin po natin in Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. 무슨 얘기예요? 예수님이 죽을 때 나도 죽고 예수님이 부활할 때 나도 부활한다는 거예요. So ano pong ibig sabihin po nito? Nung namatay si Jesus, kasama niya akong namatay. Nung muling nabuhay si Jesus, kasama niya akong muling nabuhay. 내가 사는 이 삶은 그리스도 안에서 그리스도와 함께하는 삶이라는 얘기예요. So sa madaling pong salita, yung buhay na ikinabubuhay niyo po ngayon ay kasama niyo si Jesucristo. 그래서 그 믿음으로 살려는 거예요. 그 믿음으로 살라고. That's why po you have to live with that faith. 의인은 righteousness는 only 그 믿음으로 말미암아 산다고 했어요. Kaya po ang mga matutuwid po ay namumuhay sa pananampalataya. 그때 어떻게 돼요? 우리가 이 악한 상태에서 벗어날 수 있는 거예요. That's why 악한 상태, 이빈 상태에서 벗어난다. That's why po tayo na po ay nakalaya from this evil state. 자, 그래서 absolute passiv는 누구야? 오직 하나님으로부터 되는 거예요. So, saan po kanino po nagsisimula yung absolute possibles? Sa triune God. 아멘. Amen. 근데 그 하나님이 우리 안에 계시잖아요. Siya po ay nasa atin. 그 예수님이 내 안에 들어와 계시잖아요. So, si Jesucristo na siyang Diyos ay kasama po natin. 예수님이 계셨을 때 신약 뉴 테스트먼트가 없어요. 오직 구약만 가지고 가르치셨어요. 오셔서 하나님의 말씀을 가르친 거예요. 예수님이. Old Testament Old age. Testament. So, nung si Jesucristo po ay pumunta po dito sa lupa, so that time po wala pang New Testament. So, ang itinuturo niya po sa mga tao ay yung message from the Old Testament. 중심적인 내용은 뭐예요? 메시아, 이 문제를 해결줄 메시아. 창세기 3장 15절 누구예요? 여자의 후손이라는 걸 어떻게 보여주시는 거예요. 계속 이런 치유나 이런 기적 같은 일들을 통해서 보여주시는 거예요. Show to them. So, ipinakita po ni Jesucristo sa kanila kung ano po yung Genesis 3:15, yung kagalingan, yung healing po from here, tapos yung solution po. 그분이 오셨잖아요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. So, siya po ay pumunta po dito in Matthew chapter 16 verse 16, Lord, you are the Christ, the Son of the living God.
그러면서 회당에 들어가셔서 하나님의 말씀을 가르치신 거예요. So pumapasok po siya sa synagogues po and he teach yung word of God. 그리고 기도를 가르친 거예요. Nagturo din po siya ng panalangin. 니네들 힘으로 하는 거 아니야. Sinabi na sa Kristo, hindi mo yung magagawa sa sarili mong kalakasan. 하나님의 말씀에 부르짖으라고 그랬어. 내게 부르짖으면 어떻게? 하나님이 크고 비밀한 일을 보여주신다고 그랬잖아. 이런 얘기들을 가르쳐주시고. So, tinuro ni Yesu Kristo na kapag ikaw ay manalangin sa pangalan ko, ipapakita daw sa iyo ng Diyos yung kahangahangang gawain na hindi mo pa nakikita or nalalaman. 근데 누구예요? 예수님이 직접 요한복음 14장 14절에 보면 너희가 내 이름으로 기도하면 내가 시행하리라, 내가 일하리라 그러잖아요. So, in John chapter 14, verse 14 po, sinabi rin ni Yesu Kristo, kung ikaw ay mananalangin sa pangalan ko, ako mismo ang kikilos. 그리고 또 예수님이 안식일마다 지금 얘기하면 주일마다 계속 어디에 회당을 찾아가서 예배를 하고 예배가 무엇인지 가르치신 거예요. So, even si Jesus po, even that time si Jesus, every Sabbath day po, sa madali pong salita, Sunday po, lagi po pumapasok po si Yesu Kristo, lagi po siya nagbibigay po ng pagsamba, ng prayer po. 그리고 하나님의 나라와 하나님 나라의 일이 무엇인지를 어폐어를 알려주신 거예요. At ipinakita rin po pinaalam po sa kanila ni Yesu Kristo kung ano po yung gawain ng kaharian ng Diyos. 예수님이 오셨다는 것은 하나님 나라의 왕이신 예수님이 오셨다는 건 예수님의 나라가 임했다는 거예요. So, ibig sabihin po na si Yesu Kristo na siyang hari na pumunta po dito, meaning to say po, yung kaharian po ng Diyos ay dumating din po dito. 우리 안에 자리 잡고 우리 이 세상에 자리 잡은 악한 사단마귀 귀신의 세력들이 예수님 앞에 다 무릎 꿇고 다 물러간다는 얘기예요. So, ibig sabihin po nito, lahat po ng kapangyarihan, ng kadiliman, ng kasamaan po na before na kinaktiv po tayo ay lahat yumuyo ko sa pangalan po ni Yesu Kristo. 우리는 여기에 묶여 있을 사람이 아니고 여기에 묶여 있는 사람들을 살려내야 하는 사람들이에요. So, hindi po siya pumunta po dito kasi tayo po ay wala na po sa ganito pong estado, pero kailangan po nating tulungan sa pamagitan po ng Kristo yung mga tao who were under ng 5 state po na to ay pakalaya. 그래서 예수님이 가와만 뜰에 하나님 나라의 일이 무엇인지를 40일 동안이나 계속 얘기하면서 이게 니네들의 미션이야 하고 가르쳐 주신 거예요. And tinuro din sa kanila ng Yesu Kristo sa Acts chapter 1 verse 3 for 40 days kung ano yung pagkilos or gawain ng kaharian ng Diyos. 하나님의 나라의 일은 뭐예요? 흑암 세력을 결박하고 무너뜨리는 거예요. So ano po ba yung gawain ng kaharian po ng Diyos? It is to destroy yung lahat po ng forces ng darkness. 하나님의 일은 하나님께서 천군 천사를 파송하셔서 우리를 보호하시고 하나님 나라를 이루어 가시는 거예요. So what is the work of God po? Siya po ay nagpapadala po ng anghel, binawasak niya po ang lahat po ng kapangyarihan po ng kapangyarihan po ng kadiliman, and He established His kingdom. 하나님의 나라 일은 땅끝까지 복음이 전파되게 하시는 게 하나님 나라의 일이에요. So ang gawain po ng Diyos ay maipakalat po yung gospel po sa lahat po ng bansa. 예수님이 승천하시고 나서 성령이 너에게 오면 이 일을 하려는 거예요 또. Kaya po nung si Yesu Kristo ay paakyat po sa langit, sinabi niya po na kayo ay tatanggap ng kapangyarihan sa oras ng banal na Espiritu ay bumaba sa inyo. 요한복음 14장 16, 17절, 26, 27절에 이렇게 보면 예수님이 뭐라 그래요? 성령이 오시면, 보혜사 성령이 오시면 모든 것들을 가르치고 모든 것들을 가르치는 거예요. 그리고 내가 너희에게 얘기한 것들을 다 기억나게 할 거라고 말씀하셨어요. So in John 14 verse 16, 17 and verse 26 to 27, ang sinabi po ni Yesu Kristo, ako ay magpapadala ng counselor at yung counselor na ipapadala ko sa inyo ng banal na Espiritu, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na tinuro ko, magpapaalala sa inyo. True peace를 주신다. At bibigyan niya kayo ng tunay na kapayapaan. 성령이 오셔서 예수님은 여기서 예를 들면 액자 지역에서만 이렇게 하셨는데 성령은 저 땅끝까지 다 하실 수 있는 분이에요. So, yung Holy Spirit po, like for example,
Sa madali pong salita para maintindihan po ninyo. Yung, like for example, si Jesus po nandito lang po sa EPSA. So, dito lang po, within EPSA lang po siya maaari pong kumilos. Pero yung Holy Spirit po, kahit saan po siya magpunta po, ay maaari po siyang kumilos. 물론 예수님이 다 전체에 다 하실 수도 있지만 예수님은 예루살렘 여기 와서 이스라엘 지역에 와서 우선 그 일을 하신 거예요. Pero, I mean, of course po si Jesus, kaya niyang gawin po lahat ng bagay po, kaya niya pumunta po sa lahat po ng lugar. Pero ipinangako po sa atin na dito po sa, like for example, sa Jerusalem po, tayo daw po ay maging isang saksi ganun. 그리고 프리치 하셨잖아요 예수님이 복음 전했어요. And si Jesus po, He also preached. Siya po ay 천국 복음을 nagpahayag. 천국 복음을 증거하신 거예요. Siya po ay nag-testify about the gospel. 이 복음을 듣는 자가 그리고 깨닫고 받아들이는 자가 어떻게 구원받는 거예요? So yung mga tao po na makakarinig at tatanggap po ng gospel po na to, they will receive salvation. 이 복음을 통해서 어떻게 해요? 하나님 만나는 길을 이렇게 뭐예요? 받게 되는 거예요. So pamagitan po ng pagtanggap po ng gospel po na to, they will also receive this way. 왜? 누가 하나님 만나는 길이에요? So sino po ba ang daan para makatagpo ang Diyos? Jesus Christ죠. Yes, amen. 그리고 그분이 누구예요? 우리에게 참된 생명을 주고 참된 말씀을 주고 true and life라는 거예요. true and life. So, and sino po siya? Siya po ang katotohanan at nagbibigay po sa atin ng tunay na buhay. 이 성경에 보면 I'm the 나는 양의 문지다. I'm the door of the sheep. I'm the way, the truth, the life. Amen. I'm the light of the world. 이렇게 내가 누구라는 걸 계속 얘기하시죠. So, di po ba sinasabi po na sa Kristo, ako ang daan, katotohanan at buhay, ako ang liwanag ng sanlibutan. So, ibig sabihin po ng ako, ipinapahayag niya po kung sino siya. 그 예수님이 다니시면서 복음 선포하고 가르치시고 하면서 또 뭐야? 힐링했어요. And as Jesus go around po teaching and preaching the gospel, siya rin po ay nagpapagaling. 이게 에비던스죠. Yan po ay ebidensya. 이게 뭐예요? 위트니스예요. 내가 하나님이야. I'm the God. So siya po, ibig sabihin po niya, siya po ay nagiging saksi po sa Yesu Kristo na nagpapatunay na siya ay Diyos. 하나님만이 절대 불가능한 걸 절대 가능하게 만드시는 분이야. 바로 나야. 그 얘기하시는 거예요. So sinasabi ni Yesu Kristo, ako ang Diyos na kayang baguhin ang absolute impossible into absolute possible. 나의 지어 명철 되시는 바로 그분이 누구야? 하나님이신 그분이 바로 나야. 지어 명철. 지혜. 위스덤맨. 위스덤맨 파워. So, ako ang Diyos na nagbibigay ng karunungan at kaalaman. 아멘. Amen. 자, 이렇게 한번 봐요. 이사야 53장 4절 한번 보세요. Basahin po natin sa Isaiah chapter 53, 5, 6, 4 아니 4. 4. chapter 53 verse 4. Nakasaad po dito, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. 이게 누구야? 메시아가 오시면 이 일을 하신다는 거예요. So, ito po yung trabaho po, bakit po dumating po ang Messiah dito? 자, 그러면 그거 잘 적어놓으시고 마태복음 8장 17절 보세요. Matthew 8장 17절. Matthew 8. 아이사야 53:4. So, this time po, basahin naman natin sa Mateo chapter 8, verse 14. 아니 17. 17. Verse 17. Nakasaad po dito, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. 아멘. 뭐야? 이사야가 53장 4절에 메시아가 이런 일을 하실 거야. 그런데 마태복음 8장 17절에 뭐예요?
이사야 선지자가 하신 그 말씀이 성취되게 하실 분이 누구예요? Jesus Christ, 예수님이라는 얘기예요. So in Isaiah chapter 53 verse 4 po, ipinahayag po dyan na darating ang Messiah at kapag dumating siya dito, siya ang mag-aalis ng inyong karamdaman. Pero in Matthew chapter 8 verse 17, nakasaad naman po doon, nagkaroon na ng katuparan ang ipinahayag ni Propeta Isaias na itong Messiah, itong si Jesucristo, pinagaling niya na ang inyong mga kahinaan at karamdaman. 그래서 우리가 우리의 죄와 우리 이런 문제들로 해서 우리 짐을 다 이렇게 지고 막 무거워가지고 이렇게 가는데 예수님이 오셔서 그 짐을 다 하나씩 대신 지신 거예요. So tayo po yung yung problems po natin, yung sin problem po natin, lahat po ay pasan-pasan po natin pero parang luggage. Pero nung si Jesucristo, nung dumating po siya dito sa lupa, isa-isa niya pong kinuha yung inyo pong mga karamdaman, lahat ng mga kabigatan. 그러니까 연약한 걸 담당하고 어떻게 해요? 질병을 짊어지셨다는 거예요. 그래서 예수님이 채찍을 십자가에 달리기 전에 채찍을 39대를 맞았어요. So inalis niya po lahat ng ating mga kahinaan. Kaya po, 어? 39 times? walang ii. 아이피야? WHP. So, that's why sa Jesucristo po, nakareceive po siya ng 39 times po na Hagupit. hagupit po. Hagupit. Hagupit. 53, Sinagupit po siya. 53장 4절 한번 다시 돌아가 봅시다. So, basahin po ulit natin yung Isaiah chapter 53. Balik po tayo sa Isaiah 53 verse 4. 오절 한번 보세요. Basahin naman, this time, basahin po natin yung verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. 자, 뭐 죄도 얘기했지만 딱 오늘은 치우니까 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 라스트 파트. Tayo po ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. 나한테 얘기하지 마. 네. 이 무슨 얘기냐면 39대를 맞으실 때 한 대 한 대 뭐예요? 마리아 할머니, 마리아 집사님의 그 질병을 가져가셨어. 채찍 한 대 맞을 때. So, ito po yung ibig sabihin po niyan. Sa bawat hampas na tinatanggap po ni Jesucristo, di po ba 39 times po siyang hinampas? Like for example, yung pang-una po na hampas po niya, na na-receive na hampas po niya, ay inalis niya po yung karamdaman ni Nicolas Maria. 루스 집사님의 그 마음의 아픔, 고통 이런 것들을 쫙 한 대 맞을 때 가져가신 거예요. Yung hampas po na tinatanggap po ni Jesucristo, bawat hampas po ng kanyang tinanggap, inaalis niya po yung like suffering or hardships ng puso po ni Nicolas Maria. 모든 질병과 연약함을 어떻게 해요? 한 대 한 대 맞을 때마다 그래서 맞은 거예요, 채찍을. Kaya po, bawat hampas na tinatanggap po ni Jesucristo, inaalis niya po lahat po ng karamdaman at kahinaan po natin. Kaya ang ibig sabihin po ng mga hampas na tinanggap po niya ay paghihirap. 자, 잘 보세요. Look at me. 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 내가 보낼 메시아 그리스도를 39대의 채찍을 때리고 너희들이 당해야 될 모든 연약함과 질병들을 다 내가 거기를 담당시키겠다. 담당. 그 담당은 뭐라고 나와 영어로? Lord has laid on him the iniquity of us all. 그러니까 이렇게 죄악에게 이게 내가 져야 되는데 예수님이 대신 이걸 져주는 거야. 담당하는 거야. 책임지는 거야. In charge. 어. So, sa madali pang salita, di po ba tayo po yung nagkaroon po ng mga karamdaman, mga kahinaan po, but instead of us po na dalhin po yung sa habang buhay po natin, sa Jesucristo, kinuha niya daw po lahat yun. 나한테 봐. 네. 안 들인 아픔도 예수님이 이미 다 졌어요.
Lahat po ng paghihirap po ni Alvin, kahinaan po niya, lahat po kinuha na po ng Jesucristo. 우리 저 누구죠? 저 요번에 필립. 우리 필립 성도도 예수님을 분명히 그리스도로 믿고 마음에 영접한 하나님 자녀예요. So kahit po si Teacher Philip po, siya na po ay nasa kabay po ng Diyos dahil siya po ay tumanggap kay Jesucristo, siya po ay anak ng Diyos. 여기서 해방 받았어요. So naka-receive na po siya ng kalayaan mula rito. 근데 그가 여기서 빠져나오지 못하고 구원을 받았는데 고통과 아픔 속에 있다 간 거예요. Pero nakakalungkot lang po isipin, pero kahit nung siya po ay tinawag na ng Panginoon, he was not able to free from these 5 conditions po. Umalis po siya ng mayroon pong karamdaman. 이 문제가 근본 문제가 해결 안 됐으면 지옥 간단 말이에요. 지옥. Pero kung hindi po masusolve po yung fundamental problem po na to, siya po ay mapupunta sa impyerno. 근데 거기서 해방됐잖아요. Pero siya po ay nakalaya na mula dyan. 우리가 그래서 가서 캠프하고 전도하고 복음을 전하는 거 이게 복음을 preach하는 거란 말이에요. 그래서 So yan po yung reason bakit kailangan po natin lumabas, mag-evangelism at mag-preach po ng gospel. 아니 여러분 여기가 시간이 남아서 여기 오는 거예요? So pumunta lang po ba kayo dito kasi meron po kayong extra time? 심심해서 오는 거예요? Pumunta lang po ba kayo dito kasi you are bored? 아니 뭐 파스토리 복일해서 오는 거예요? O pumunta po kayo dito kasi pogi po si Pastor? 아 여기 오면 뭐 다시 할 게 많아서 오는 게 아니잖아. So of course hindi po kayo pumunta dito kasi we are giving something. 하나님이 앱솔루트 힐링을 우리에게 할 수 있도록 그 리스폰시빌리티를 우리에게 주셨단 말이에요. Dahil ibinigay na po sa atin ng Diyos yung responsibility na maibahagi po yung absolute healing sa ibang 어떤 사람은 고통 가운데 거기서 아픔, 고통 이거 해결 못하고 죽을 수도 있어요. So may mga tao po na while they're suffering from their sickness po, after that suffering po, or while they're suffering, sila po ay namamatay. 근데 이 고통 속에 살다가 그냥 아픔 속에 살다가 구원 못 받고 죽는 거 하고 구원 받고 죽는 거 하고 어떻게 달라요, 여러분? 그러니까 이 문제를 갖고 죽는 거 하고 이 문제를 해결받고 죽는 거 하고 무엇이 다르냐? Dahan-dahan mo kayo, dahan-dahan. Slowly. 이 문제를 근본 문제 가지고 죽어서 지옥 가는 사람하고 지금 몸은 아프더라도 근본 문제를 해결하고 구원받은 사람하고 어떻게 다르냐? 힘드냐? 이거 Halayo. 다르지? 그래 그 얘기야. Okay po. Kinonfirm ko lang po. Medyo nalito po ako. So, ano po ang pinagkaibahan? Like for example, tayo po ay meron pong karamdaman, pero nasolve na po yung fundamental problem po natin at tayo po ay namatay. And yung ibang tao naman po, while they're suffering po and without receiving salvation po from fundamental problem, mapunta po sila sa impyerno. Ano po yung pinagkaiba po natin sa kanila? 하나님의 계획은 저와 여러분들 구원하시고 이 앱자 지역 살리고 나가서 필리핀 살리고 2, 3절 전 세상 살리는 일에 우리가 쓰임받기를 원하시는 거예요. So, ano po ba yung kalooban po ng Diyos sa buhay po ninyo? Ang kalooban po ng Diyos ay magamit po kayo to evangelize this EBSA region, lahat po ng mga lugar po dito, maging sa Pilipinas po, sa lahat ng 237 nations sa buong mundo. That is God's will po or kalooban na ibinigay niya po sa inyo. 그래서 여러분이 우리 교회 성도가 된 거예요. So, that's the reason po bakit po kayo naging church members po ng ating pong church. 3년 전에 제가 여기 와서 여러분들한테 복음 전할 때 전한 내용이 뭐예요? So, 3 years ago, nung ako ay pumunta dito sa EBSA, nakilala ko kayo, ano yung i-share ko sa inyong contents? 예수는 그리스도. Si Jesus ang Kristo. He is the tunay hari ang pari ang sacerdote. Siya ang tunay na hari, pari at propeta. We can make God through only Jesus. Why? He is the true King. Matatagpuan lang namin ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na siyang tunay na propeta. How can we overcome Satan's power? Paano natin malalagpasan ang kapangyarihan ni Satanas? Because 예수님이 물론 이 사탄아 창세기 3장 15절에 여자의 우선이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 거라고 그랬잖아요. Kasi sinabi ni Jesucristo
Kristo na siya ang magdudurog sa ulo ng ahas. 참된 왕으로 와서 가짜 왕을 부숴버린 거예요. Siya ay dumating bilang isang tunay na hari at winasak niya ang pekeng hari. 우리의 더러운 죄, 하나님을 부인한 죄, 하나님 모르는 죄, 하나님을 떠나 사는 그 죄, 그 죄의 원죄의 문제를 해결하시기 위해서 오셔서 제사장으로 십자가에서 죽으셨잖아요. 못 Ang 박혀. mga maruruming mga kasalanan, mga committed sin, or mga kasalanan na napahiwalay tayo sa Diyos, lahat yun ay sinolve na ni Kristo. 한번 물어볼게요. 시탄 집사님, Let me ask you again po dito na sita. 자, 그 루스 집사님은 마리아 집사님. Sa inyo po. 예수님이 그리스도라고 얘기하는 거를 들으면 기분이 나빠요? 아니면 힘이 나요? Kapag naririnig niyo po ba na si Jesus ang Kristo, nakakaramdam po ba kayo ng saya o ng galit? Amen. Ano nararamdaman niyo po? Saya or galit? Saya. 아, 기분 나빠. 아, 예수가 그리스도. 아우, 기분 나빠. 왜 또 3년 전에 해서 지금까지 매주 얘기하는 게 예수는 그리스도. 아, 들으니까 난 진짜 들을수록 기분 나빠? 아니면 들을수록 힘이 나? So, halimbawa, naririnig nyo, for 3 years, lagi tinuturo ni Pastor, si Jesus ang Kristo, parang nakakasawa na. O kaya, every time na naririnig nyo na si Jesus ang Kristo, you feel, you gain strength po. Begin. Strength. 신라 전도사는 어때요? I gain strength po. 신라 전도사는 15 years ago. Always I can speak English Fluently. not very well. Yeah. So only Sheila, Jesus is the prime, the solution of your problem. Sheila, Jesus is the true king and priest and prophet. Sheila, always Jesus is the Christ. 신라가 나가서 신라 전도사 그래 밖에 나가서 예수는 그리스도라는 걸로 해서 수천 명을 하나님 앞으로 구원받게 한 거예요. So for 15 years din po, dahil yung pastor po natin hindi siya ganun ka-fluent sa English, so lagi ang sinasabi niya kay Sheila, Sheila si Jesus ang Kristo, siya ang tunay na hari, tunay na propeta. And by receiving this for 14 years, si Sheila din lumabas sa field. Tapos marami din siyang nailigtas na mga tao sa pamamagitan ng mensahe na si Jesus ang Kristo. 아멘. Amen. Amen. 엄청나요. 이건 하나님이 하시는 일이에요. So this is really amazing po dahil ito po ay gawain po ng 그래서 Diyos. 예수는 그리스도 모든 문제 해결자. Your true solution. Kaya po si Jesus ang Kristo ang solusyon sa lahat po ng ang anak po ng Diyos sa buhay. Siya po ang solusyon sa lahat ng 그래서 딴 거 붙잡으면 안 되고 오직 예수 그리스도 붙잡아야 되는 거예요. Kaya huwag niyo pong panghawakan ng ibang bagay, panghawakan niyo lang po ang only Jesus Christ. 교회에서는 이 얘기만 해야 돼요. Yes, amen. 이 얘기만 해야 된다고 이 얘기. 예수가 그리스도라는 얘기. So kapag kayo po ay nasa loob po ng simbahan, always talk about this only Jesus Christ. 창세기, 출애굽기, 레위기, 신명기에서 레벨레이션까지 계시록까지 계속 얘기하는 게 뭐예요? 예수가 그리스도라는 거예요. So in Genesis up to Revelation po, ang lagi pong sinasabi po doon ay si Jesus lamang ang Kristo. 그거 놓치면 안 돼요. 그거 놓치면 Hindi niyo po dapat ma-lost yung bagay 하나님은 niya. 여러분을 구원하고 여러분에게 축복을 주시고 여러분을 쓰시려고 그러는데 그래서 예수가 그리스도라는 걸 알려주시는데 이 66권 통해서 이 66권 말씀 통해서 이거 다 그 내용이에요. 다 써머리하면 예수는 그리스도가 한 단어 나옵니다. So yung summary po ng 66 books ng Bible po ay si Jesus ang Kristo. 나인티디언이 봐. Do you believe? 그래서 뭐예요? 17가지 여기서 완전하게 해방되고 자유함을 얻는 방법은 뭐예요? 이거밖에 없어요. only. Kaya po, from 17 conditions po, yung method po para makaalis po tayo dyan ay sa pamagitan lang po ng method ng only. 그리스도 붙잡고 기도할 때 여러분들이 남들이 얻지 못하는 그런 유일성의 응답을 받는 거예요. So, as you hold and pray po, kayo po ay tatanggap po ng uniqueness. 그게 Nakita niyo 어떻게 po yung 돼요? uniqueness. 리필리에이션. 그리고 여러분이 어떻게 돼요? Bago siya. 17가지 컨디션을 푸시고 새로운 재창
창조의 축복 속으로 들어가는. Sa oras po na yun, mawawasak po yung 17 conditions po na yan at magkakaroon po kayo ng recreation. 아, 하나님은 이렇게 만드시려고 저와 여러분을 만드시려고 그러는데 여러분은 그냥 말씀 대강 듣고 기도도 제대로 안 하고 그러면 얼마나 응답 어떻게 해? 참된 응답을 어떻게 받아들이겠어요? So God already prepared and gave you this po. Pero, like for example, if you don't listen to God's word properly, if you don't pray properly po, paano kayo makaka-receive ng answer? 맨날 돈 걱정하고 맨날 자식 걱정하고 맨날 뭐야 여러 가지 문제 맨날 걱정하고 말이야. So like for example, you always worry about your children, your family, yung kinabukasan, sa maraming bagay. always 빼. 그러면 빼가의 노예가 되는 거예요. 그게 바로. So if we always think about yung money, tayo po ay magiging alipin ng 이게 pera. 문제의 노예가 되는 거예요. 문제의 노예. So like for example, kapag lagi niyo pong inisip yung mga problems, kayo ay magiging alipin ng 근데 problem. 하나님은 우리를 어떻게 만들었냐? 하나님의 자녀로 만들었어요. 컨커러. Pero paano po ba tayo nilikha ng Diyos? Nilikha niya tayo as His children po. Nilikha niya tayo bilang isang mamumuno. 리더십에 문제가 있어. 기도해. 내가 이 문제를 어떻게 너희들에게 축복으로 답으로 만들어주는지 보여줄게 하는 게 하나님 말씀이에요. So ano po ba ang salita ng Diyos? Like for example, you are in the midst of problem. Anong sasabihin ng Diyos? Meron kang problema, manalangin ka kasi I already prepared an answer for you. 아멘. Amen. 이게 우리의 믿음이에요. So ito po ang ating pananampalataya. 여러분이 그 믿음을 지금 하나님으로부터 또 받는 거예요. 들으면서. So yung pananampalataya po na meron po kayo ay nagmula po sa Diyos dahil po sa inyo pong pakikinig ng kanyang salita. 예수님은 하나님의 말씀에 말씀이신 분이 예수님이에요. Si Jesus po ay salita po ng Diyos. 창조하신 분. 요한복음 1장 1절로 3절 말씀에. 그리고 예수는 그리스도예요. Si Jesus po ang Kristo. 우리의 모든 문제를 해결하셨어요. Lahat po ng problems ay sinolve niya na po. 이게 예수님은 끝내셨어. 근데 우리가 자꾸 안 끝났다고 붙잡고 있는 거예요. So tinapos na po ni Jesucristo ang lahat pero it seems like parang sa atin po hindi pa tapos kaya pinapanghawakan natin yung mga problems. 그게 뭔지 알아요? 디스빌리브예요. Alam niyo po ba kung anong tawag dyan? Hindi pananampalataya. Disobey. 디스빌리브 맞지? Not B, F. Ano po? disbelief. F, F, 디스빌리브. E. 봐요. 그래. 안 믿으니까 불순종하는 거예요. So of course po, bakit nagkakaroon po ng disobedience? Dahil sa hindi pananampalataya. 너희들이 봐. 안 믿으니까. Dahil hindi 그럼 어떻게 pananampalataya. 돼요? 믿음은 들으면서 온다고 해서 하나님 말씀을 계속 들어야 되는 거예요. 그래서. Kaya po, according po sa Biblia, tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya dahil sa pakikinig ng salita po ng Diyos. 예수님은 빛이잖아요. Si Jesus po ang liwanag. 창조의 빛이잖아요. Siya po ang liwanag ng 예수님의 nilikha. 예수님은 치유의 빛이에요. Siya po ang liwanag ng kagalingan. 예수님은 하나님의 영광의 빛이에요. Si Jesus Christ, He is the light of glory. 예수님은요, 우리 생명의 빛이에요. 생명의 빛. Si Jesucristo, He is the light of our life. 이 세상에 구원을 주시고 생명을 주시기 위해서 오신 세상을 밝히는 세상의 빛이란 말이에요. Siya po ang liwanag ng sanlibutan na nagbibigay po ng liwanag sa atin. Right. 이 예수님이 지금 어디 계셔요? So, nasaan po itong si Jesus? 리안, 예수님 어디 계셔? Where is Jesus? 요 부서? 달라가? 끝이에요, 여러분. 이거 항상 잊어버리지 말고 예수님 내 안에 계신다. 나는 하나님의 자녀다. 모든 문제 끝났다. 마귀는 가라! So, wag niyo pong kakalimutan. Lagi niyo pong i-confess, Jesucristo ay nasa akin. Ako ay anak ng Diyos. Lagi ko siyang kasama. Satanas, lumayas ka. 자, 그럼 한번 따라하고 마치겠습니다. 예수는 그리스도. Sabayan niyo po ako, si Jesus ang Kristo. Jesus ang Kristo. 나는 하나님 자녀. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. 모든 문제 끝. Lahat ng problema tapos na. Lahat ng problema ay tapos na. 마귀는 가라. Satanas, lumayas ka. 아멘. Satanas, lumayas ka. Amen. 아멘. 하나님 감사합니다. Panginoong Diyos, salamat po. 우리 사랑하는 앱사 주영교회 모든 성도들과 렘넌트를 축복해 주시니 감사합니다. Nagpapasalamat po kami
kami at pinagpapala po ninyo ang lahat po ng mga members and remnants ng EPSA Juyong Church. 근본 문제에서 해방되게 하시고 구원하신 것 감사합니다. Nagpapasalamat po kami at binigay niyo po kami ng kalayaan mula sa pangunahing problema. 5가지의 악한 상태에서 하나님 우리 깨닫게 하시고 그곳에서 벗어날 수 있도록 축복하시니 감사합니다. Nagpapasalamat din po kami at pinagpala niyo po kami na kami po ay makalaya po mula sa masamang 5 condition po na ito. 오늘도 강단의 말씀으로 찾아오셔서 우리를 가르치시고 우리에게 복음을 선포해 주시고 우리에게 그리스도의 빛을 비추어 주시니 감사합니다. Nagpapasalamat din po kami dahil sa pamagitan po ng pulpito, ipinaalam niyo po sa amin, itinuro niyo po sa amin ang inyong pong salita at patuloy na ipinahayag po ang mabuting balita po na to at binibigyan po kami ng liwanag. 어떤 것으로도 치유하고 해결할 수 없는 절대 불가능한 것을 예수 그리스도를 통해 절대 가능하게 하신 것을 감사합니다. Nagpapasalamat din po kami na sa lahat po ng bagay o lugar na aming pinupuntahan, sa Yesu Cristo po ginagawa po niya ang mga absolute impossible things into absolute possible things. 말씀이신 예수님이 모든 문제를 해결하신 나의 그리스도이심을 믿습니다. Naniniwala po ako na si Jesus po ang aking Kristo. 매 시간, 매일, 매 순간마다 모든 일에 그리스도 예수의 빛을 비추게 하옵소서. Naway po sa bawat oras, sa bawat pagkakataon, sa bawat minuto, at bawat incident po ng aking pong buhay, ito pong si Jesus ay maging aking Kristo. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 Ang 은혜와 dakilang habag na sa Kristo, 하나님의 무한 극진하신 사랑하심과 walang hanggang pag-ibig ng Diyos, 성령의 역사하심이 pagkilos ng banal na Espiritu, 빛의 파수꾼으로 부름받은 이들 위에와 ay mapasakamay po nila na tinawag bilang isang mga watchman of light, 절대 가능의 그 축복을 받은 우리 사랑하는 집사님들과 렘넌트들 위해 ay mapasakamay po ng aming pong pinakamamahal na mga deaconess at ng mga remnants, 이들의 미래와 산업과 sa kanilang kinabukasan at mga businesses, 이들의 가정과 가문 위에 sa kanilang pamilya, henerasyon ng 사랑하는 pamilya, 우리 앱자 지역 위에 at sa aming region ng EPSA, 나의 조국 필리핀 위에 at dito po sa aming bansang Pilipinas, 온 세상 복음이 선포되는 모든 현장 위에 sa lahat po, sa buong mundo at sa lahat po ng fields na ipinapangaral po ang mabuting balita, 이제부터 영원토록 함께 계실지어다. ay po sa inyong lahat magpasawalang hanggan. 아멘. Amen. 아멘. 감사합니다. Sabi-sabi pa natin sabihin kung saan yung kamsahamnida. 감사합니다. Ayan, paano kami? Ayan po. So, at this time po,